Hindi pa rin makapaniwala si Ja Morant sa nangyari sa Memphis. Una, tinrade nila si Desmond Bane sa Orlando Magic kapalit ang multiple draft pick kasama din si KCP at Cole Anthony. Yung isa sa biggest trade ngayong offseason kung pagbabasihan yung mga draft picks, hindi kasama yung kay KD dahil meron nakisabay na iba dun. Tapos pinapirma pa ng max contract si Jaren Jackson Jr. na na-injured namang kinabukasan sa isang non-sanction game. Halos pababa yung trajectory ng Memphis sa last 3 years mula nang masuspinde si Ja Morant. Pupunta pa naman ng Pinas to, baka dun pa niya makita yung totoo niyang nanay, si Tina. Binitawan din ng Memphis si Cole Anthony na part ng Desmond Bane trade na walang naging kapalit, biglang binay-out. Meron pa kasing nasa $26 million na natitirang kontrata kay Cole Anthony. Ang reason kaya lang siya binay-out para mapapirma ng tuluyan si Jaren Jackson Jr. ng max contract. Lalagpas kasi ang Memphis sa first tax apron. Meron pang until August 16 para ma-trade si Cole Anthony. Dun kasi mawawala ang restriction niya. Hindi na inintay. Halos libre tuloy na makukuha ng Bucks si Cole Anthony dahil sa minimum contract na maibibigay sa kanya. Si Ja Morant naman may until next year pa ulit para sa Memphis bago mag-decide kung i-retain ba siya or iti-trade. Pero mukhang bago dumating yung trade deadline, mag-iisip na ang Memphis dahil magkakaroon din siya ng contract extension na mas malaki kay Jaren Jackson Jr. at may ipit doon ang Memphis pagdating sa tax. Pwera na lang kung merong magsasuggest ng bagong CBA para sa tax. Si Lebron naman hindi pa nakikipag-usap sa media dahil sa sigalot sa Lakers. Napako di umano ang panghako ng Lakers prior ng off-season or playoffs. May report na bibigyan ng extension si Lebron. 2 years contract, 1 guaranteed at 1 player option. Ito yung usual na pinipirmahan niya. Hindi tinuloy ng Lakers ang offer na 2 taon na makakapagbigay kay Lebron ng $60 million per year. Isa pa doon, hindi di umano sinabihan si Lebron na ibebenta ang Lakers franchise na si Jeanie Buss pa naman ang mag-handle nun until 2030. Kaso hindi na siya ang may control. Magkaiba yung dalawa na yon. Ang in-inform ng Lakers na ibebenta na yung team ay yung bago nilang franchise player na si Luka. Sinabihan din ni Rich Paul, si Luka at yung Lakers na tatanggapin ni Lebron yung player option. So doon nagsimula di umano yung issue ni Lebron ngayon. Akala ko pa naman bukal sa loob ni Lebron at ni Rich Paul na nagpababa ng kontrata siya ngayon taon. Komportable pa si Rob Pelinka na merong expiring contract si Lebron until next year. Base kasi doon, hindi na o-opera ng Lakers ng another contract si Lebron. In short, since Anthony Davis trade noong February, nag-move on na ang Lakers kay Lebron na hindi na siya sinasabihan ng mga gagawing transaction. Wala stick. Wala talo talaga si Lebron sa papugian. Ito na yung labanan sa Lakers ngayon. Baka nga si Cooper Plug magka-interest pa si Pelinka at si Redick. Base kasi doon, yung ibang media personality sinabing babagsak ang NBA viewership oras na mawala or mag-retire si Lebron. Kaso nga, based sa NBA, na-test naman nila si Luka na muling nabuhay yung viewership after niya matrade sa Lakers. Kahit sa East, mataas din yung viewership ng playoffs. Hindi naman habang buhay si Lebron maglalaro. Naghahanap din ng pwedeng ipalit sa kanya. Si Anthony Edwards sana pangpataas ng bilang ng viewership, kaso anong nangyari, pangpataas ng bilang ng panganay. Sana mag-donate din siya panggilas. Mukhang pabor pa kay Rob Pelinka yung nagiging move ngayon dahil hindi siya nape-pressure sa gagawin niyang transaction. Sa report ngayon, minamadali na i-trade ng Lakers or i-buyout si Lebron at mag-transition sa Luka era. Bukod pa sa sinabi ni Rich Paul na hindi naman talaga nagre-request ng trade si Lebron paalis ng Lakers, pero ang sinabi no ni Rich Paul, alam na nilang nagta-transition na ang LA kay Luka. Na doon pumasok ang Golden State na nag-iisip ng possible solution or possible trade package para kay Lebron na isa sa worst idea na malamang nagagawin na naman ni Mike Dunleavy. Kaya doon pumasok ang Golden State na nag-iisip din na kunin si Lebron via trade na malamang isa sa worst idea na naman na gagawin ni Mike Dunleavy. Sa bagay, parehas naman silang antukay ng GM ng Lakers dahil malaki ang possibility na masama si Butler sa trade na yon dahil sa $52 million na contract ni Lebron. Or kaya, gamitin na trade package si Kuminga na mas malaki pa rin ang value ni Lebron kumpara kay Kuminga at magbibigay din ng draft picks ang LA doon. Mali pala, magbibigay ng draft picks yung Golden State. So base ito kina Ramona Shelburne at dating BFF ni Lebron na sa Windhorst na ngayon tinitira na si Lebron. Base pa kay Sham, nakamonitor pa rin si Lebron sa gagawin ng LA para makapag-compete next season. Kaso iniintay nga kung iba-buyout siya or iti-trade.
Ang problema nga lang, walang may interest kay LeBron kung trade. Mayroon may interest kung buyout. Kahit may rumors ngayon, hindi rin masyadong gumagalaw ang LA dahil di umano sa LeBron saga. Isa lang din ang nakikitang dahilan dun. Walang may gusto kay LeBron. Benta pa rin ang tickets yan. Pero ang issue talaga doon yung second tax apron. Malaking kontrata pa rin si LeBron at makakaapekto sa salary cap ng isang team. Pumiyok pa sa dulo dahil malaki pa rin ang magiging kapalit niya at wala pang assurance na mag-i-stay si LeBron sa kanila after ngayon taon dahil possible lumipat din siya ng ibang team. Isa pa, hindi lang si LeBron ang iti-trade doon, package deal na kasama si Bronny James at kailangan pang i-retain ng team kung sakali na makuha nila. Hindi ganong kadali na i-trade din yung isa sa biggest star ng NBA dahil common na nangyayari, nagba-backfire either sa team or sa player. Sa dami din ang na-trade ng Lakers since 2018 para makabuo lang ng lineup para kay LeBron. Saka based din sa mga report, hindi na mag-iintay ng isang taon pa ang LA para makapagbuo naman ng lineup para dito kay Luka. Dahil hindrance pa rin yung kontrata ni LeBron para makakuha sila ng isang value player or quality player.